Duck, cover and hold ang itinuturo tuwing may mga earthquake drills. Mahalagang malaman at maging handa ang bawat isa sakaling tumama ang the big one na posibleng magdulot ng malaking pinsala. Makatutulong din na alam natin ang mga emergency exits at evacuation plans sa ating kinaroroonan. Samahan natin si Diego para alamin kung ano nga ba itong na-develop na software para ma-assess ang posibleng risk ng lindol sa isang lugar. What is up, guys? This is Diego with a J. Back with another adventure packed with stories of science, technology, and innovation. Today, we're here at the DOST PHIVOLCS dito sa UP Diliman to know more about the software that they have developed that can simulate earthquakes. So let's see how this software can help us in being more prepared and safe, especially once the big one hits Manila. Tara, samahan niyo ako. The big one. Ganito ilarawan ng mga eksperto ang malakas na lindol na posibleng maranasan hindi lamang sa Metro Manila, maging sa iba't ibang parte ng bansa. Posible itong magdulot ng malaking pinsala sa Metro Manila na makakaapekto sa kabuhayan at pamumuhay ng mga residente. Kaya, mahalagang may maayos na emergency plans ang bawat lokal na pamahalaan, pati na rin sa kanya-kanyang mga tahanan. Gamit ang science, nakabuo ng software ang DOST PHIVOLCS na makakatulong sa pagiging mas handa pagdating sa sakuna. Hey, what is up, guys? Now we're here sa office ng DOST PHIVOLCS to talk about this software na develop nila to make us more safer and more prepared kapag kami mga earthquakes. With us today is the Associate Scientist of DOST PHIVOLCS, Dr. Maria Leonila Bautista. So, Doc, we've heard about this software po, no? Can you walk us through this? Okay. The software is called Rapid Earthquake Damage Assessment System, or REDAS. Na-develop to more than many years ago after the 1990 earthquake. Noong nagkaroon ng earthquake na malakas sa Northern Luzon, merong power outage, blindsided tayo, hindi natin alam nangyari. So we decided that we have to have a tool na right away, pag tinawagan tayo or we are asked for advice, alam na natin yung nangyari. So, itong software na to can do simulation. Once niran natin siya, malalaman na natin yung matataas na intensity. For example, intensity 8, 7, no? And at the same time, pwede nating malaman yung potential casualties. Kung sakaling maulit ang isang earthquake na nangyari in the past, malalaman na natin kung anong paghahanda ang dapat nang gawin ng isang community. So, yun ang kakayahan ng REDAS. And we started with earthquake actually. Now, it can do the same for floods, for severe wind, for lahars. Anong maximum na magnitude, Doc, na kayang i-survive ng mga building? Kasi meron tayo na tinatawag ng the big one, Doc. Our viewers have heard it, we have heard it. Can you give us a little insight about this big one? Yung big one kasi, it's a term that we use for the biggest earthquake that can happen to a locality. Just to make it clear, lahat ng provinces sa buong Pilipinas can experience the big one. Yes, Dahil their own big one. Their own big one, dahil this is the strongest na pwede lang ma-experience sa lugar nila. Oh, okay. I think one thing na gusto natin makita, Doc, is we personally see how this works. So, samahan natin si Doc sa pag-simulate ng the big one sa REDAS. So now, guys, nandito tayo ngayon sa kanilang Smart TV upang makita kung paano nga ba ginagamit ang REDAS. So first, itong click na to, ma-edit na natin yung parameters. Malagay natin yung location ng earthquake, gaano yung kalaki, and then i-simulate natin, just click plot intensity. So makikita nyo may mga contour lines, mga lines, no? And eto po sa kaliwa yung ating mga intensity, iba't ibang kulay, at yung mataas na intensity, nag-umpisa sa yellow hanggang red.
to pink, no? So about intensity 8 to 9 actually. Pero 8 majority. Yung reddish line, that's intensity 8. At kung titingnan natin sa bandang gitna sa Metro Manila, red siya talaga. Yung LRT, kung saan dumadaan, will all experience intensity 8. So guys, ayun na nga po, no? Nandito tayo sa baba ng office ng Fivox kung saan itatry natin yung kanilang earthquake simulator sa likod ko. So itong simulator na to, ginagamit nila to recreate yung lakas ng isang lindol. Oh my God. So ngayon nasa intensity 5.3 tayo. Parang hindi pa siya ganun kalakas. So kung makikita nyo dito, meron tayong lamp. So ito yung reference natin kung gaano ba kalakas yung pagyanig. So slowly increase natin yung lakas. Ayan, nag 5.7 ha, palakas na ng palakas. 5.8. So makikita nyo na nagmo-move na ako slowly plus yung lamp natin. We are at 6.6. We are at 6.7. We are at 7 ngayon. So makikita nyo, grabe na yung kilos. One of the things na sinabi ng doktora kanina was to duck, cover, and hold. Pero sabi niya, kung walang tables or anything that you can go under, dito lang kayo sa may mga poste na mag-duck, cover, and hold. So now we are at 7.1.